Mga kapuso, literal na hot na topic ngayon ang kuryente bill. As in, marami kasi ang umiinit ang ulo sa taas ng kanilang bill at napapatanong, ano itong mga extra charges sa bill ko? Gaya ni Taweng Cortuna. Kung dati raw na 4 lang sila sa bahay, umaabot lang na mahigit 600 pesos ang bill niya. Eh kung kailan naman daw na 2 na lang sila, saka naman daw umabot ng mahigit 3,000 pesos ang kanilang electric bill. Ayun. Ang electric bill naman ni Marcos Ventura from 4,349 pesos, umaabot na ng 7,150 pesos. Nagtataka siya. Nasa taas nga ng usage niya, pati ang subsidies, tumataas din. Eh ako nga po mga kapuso, nagulat din sa taas ng aking bill. Yan po yung ating pag-uusapan dito sa Consumer Check. Makakasama natin ngayong umaga ang Director ng Legal Service ng Energy Regulatory Commission o ERC, si Attorney Maria Corazon Hines. Good morning po, Attorney Hines. Good morning, Susan, at magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan ako, Attorney, ang pag-uusapan natin itong bill shock. Bill shock! May mga umabot sa libong itinaas from previous bill. At, Attorney, ano ba yung dahilan itong paglobo sa electric bill? Malinaw naman, doon sa 2 texter lang natin, halimbawa, di ba? Nung nabawasan sila sa bahay, nabawasan ng gumagamit ng kuryente, mas lalo pang tumaas. So, ano ba talaga yung dahilan ng biglang pagtaas ng bill sa kuryente? Maraming kadahilanan yan kung bakit tumataas yung bill. Pupwedeng sa konsumo mismo o pupwede din sa presyo ng bawat charges sa ating mga bill. Oo. Pero para mas maintindihan ng mga kapuso natin, i-breakdown po natin ang charges sa bill. At doon sa halimbawa, dito tayo, Attorney Hines. Ayan Sige. ako! Dito, dami-daming tanong talaga dito ng mga kababayan. Sige lang po. Parang bakit lahat? So, isa-isahin na ho natin. Unahin natin dito sa generation charge para mas madali pong maintindihan ng mga consumer natin, Attorney. Pag sinabi mong generation charge, ito ang total bill po niya ay 15,174.32 centavos. So, pinakamalaki doon sa kanyang bill ang generation. Ano po yung generation na yan, Attorney? Yung generation charge ay yun pong bayad sa pag-generate po ng kuryente at ibinabayad po yun sa mga generation companies. So, itong transmission, ano naman po ito? Ito namang pong transmission, ito yung binabayad natin sa NGCP para dyan sa pagdaloy ng kuryente doon sa mga high voltage lines. Ito po yung mga tore na nakikita natin sa highway. Ito po yun po yung mga transmission lines. Opo, yun. Dadaan doon yung kuryente para makarating sa mga bahay. Tama po yun. System loss. Ayan, yung parang Yung medyo malaki-laki din ito, Attorney, di ba? 750. Okay. Yung system loss naman po, ito po yung nawawalang kuryente. Pwede po galing sa tinatawag namin na technical loss o yung pagdaloy mismo. May nawawala na pong kuryente yan. Doon pagdaloy pa lang sa mga linya, sa kable, sa kawad. O kaya naman, mga ninanakaw. Mga ninanakaw. Yun yung tawag namin na non-technical losses. So kung yung mga kuryente ng mga naka-jumper, yung nakikita ho natin parang spaghetti, di ba? Ang nagbabayad po nito, tayo ng mga consumer ng Meralco, customer ng Meralco. Hindi po lahat. Meron po kaming inilalagay na cap. Paano? Paano cap? Yung konsumo mo? Hindi po. Cap po doon sa system losses ng Meralco. Ang cap po ng Meralco ngayon ay 5.5%. So kung lumagpas po sila sa 5.5%, hindi na po yun pwedeng ipasa sa consumer. Pag mas mababa lamang sa cap, yun lang yung pwede po nilang ipasa sa consumer. Ganun po. But definitely, meron kang babayarang system loss. Nasa batas po yan. Po. Ito pa ibang charges dito, Attorney. Okay. Yung distribution. Ito. Ano, ito yung pagbabahagi po ng Meralco? Yan, tama po yan. Kuryente? Yan. Ito po yung pagbibigay ng bayad sa pagbibigay ng Meralco ng kuryente, kasama na po yung pagbibil at pagungulekta nila sa atin. So yun, doon ho yun sa distribution. Yan. Senior citizen, ano ho yan? Yan. Ito po yung tulong sa mga, o kaya diskwento ng mga senior citizen na kung ang konsumo nila ay hindi lalagpas sa 100 kilowatt hours. So kung lumagpas na po sila ng 100 kilowatt hours, wala na po silang diskwento.
Yung senior citizen. Tama po. Ay, marami rin yung nagtataka yung mga food business po, halimbawa, attorney, yung mga senior citizen discount. Yung business owner, pumapasa noon, di ba? Sasabihin, ay, senior citizen, may discount na sila eh. Di ba? Sa mga Tama ganun po. pa. Oh. Bakit po dito sa Meralco, consumer yung nagbabayad doon sa discount? Ay, yun naman po kasing discount ng mga senior citizens sa mga restaurant. Ano po yan nagiging deduction po doon sa mga taxes na ibinabayad ng mga establishmento na nagbibigay ng diskwento. Ito, malaki-laki ito, attorney, yung government taxes. Ano ba yan? Yan ba yung tax na binabayaran ng Meralco sa gobyerno? Tama po. Ito po yung value-added tax. Bakit kami? Bakit po Nasa batas din po yun. Ang sabi po sa batas, yun Oo. pong mga benta ng generation, transmission, and distribution Oo. ay subject to VAT. Parang, siyempre, hindi maintindihan. Bakit? Ako nagbabayad ako ng tax. Hindi ko naman kinukuha sa Meralco. Ganun ba yan? Hindi nga po. Pero binabayad po yon, sinisingil po yun ng Meralco, kinukolekta at nire-remit po yan sa gobyerno, sa BIR. Sige, dyan sa bile. Discuss na lang natin, di ba? Government taxes, universal charges. Ano po yan? Yung universal charges naman po, yung tulong po natin para sa pagpapailaw sa mga nasa off-grid areas. Kasi yung mga nasa off-grid areas po, hindi po sila nakakabit dito sa tawag namin ito, main grid. Kaya wala po silang kakayahan na kumuha ng kuryente doon sa madaming mga generation companies dito. So, yung mga walang mga ilaw na mga lugar. Tama po, na ang nagbibigay lang sila ng kuryente ay isa o mangilan-ngilan lamang ng mga generation companies. Itong Fit All, Renewable, Geo-All, Renewable, Ay. ano po ba yung mga yan, attorney? Pag-isahin ko na lang po Pag-isahin mo na lang yung FIT allowance. FIT allowance po yan, Feed-in Tariff Allowance. GEA is Green Energy Auction Allowance. Ano po yan? Ay, ito po yung tulong natin sa mga namumuhunan sa mga RE energy sources. Renewable energy. Tama po. Para po tumaas yung market penetration po ng mga RE natin. Para mas mabawasan din po yung dependency natin sa mga coal-based at saka yung mga oil-based na mga generation plants. Nakatayo na po ito mga to at pinapakinabangan na. Bago po sila makakuha dito, dapat nakatayo at operating na po sila. Kasi yun pong allowance na yan, yun po yung diferensya kung ano yung tamang gastos nila at kung ano yung nasisingil nila na galing sa taripa na kinukolekta nila sa mga consumers. na yan. Nakikinig tayo mga kapusada. Para sa ang bait ng mga customer na Meralco, ang dami natin tinutulungan. Ito po yung Lifeline. Okay. Yun naman pong Lifeline, ito po yung tulong natin sa ngayon sa mga 4Ps at saka yung mga marginalized. Actually, Susan, matagal na yan. 2001 pa yan. Kaya lang siguro na highlight ngayon ay nagbago kasi ng proseso at kung sino yung mga entitled. Kasi dati, ang Lifeline na yan, pag kunwari dito sa Meralco area, ang konsumo mo dapat ay hindi lalagpas ng 100 kilowatt hours para meron ka ring Lifeline subsidy. Okay. Pero ngayon, dahil dati noon, konsumo. So kahit mayaman ka, basta less than 100 kilowatt hours ka, may discount ka noon. Yun dati. Kaya nung 2021, sabi ng gobyerno, hindi, ang tulungan na lamang natin ay yung mga talagang kailangan ng tulong. Kaya na-identify po yung mga 4Ps at saka yung mga marginalized end users. Okay, ito po, Tony. Ang tanong, bakit daw po yung mga proyekto ng gobyerno, ayan, gaya nga dito sa Lifeline subsidy para sa mga 4Ps, ay sa mga customer ng Meralco kinukuha? Di ba dapat meron namang government agency na may pondo for that, yung mga ganung mga proyekto o mga programa? Okay. Alam niyo po, dati, bago pa EPIRA, ganun yung sistema. Kasi ang nagbibigay sa atin ng kuryente noon, yung generation at saka yung transmission noon, ay yung NAPOCOR, yung NPC. Kaya lang ang nangyari ho noon, dahil sinusubsidiyan ng gobyerno, nagkaroon po ng malaking utang. Kaya ho nagkaroon ng pagbabago ng polisiya ang gobyerno na yung mga kumukonsumo ng kuryente ay dapat ang bayaran nila, yung tinatawag na true cost of electricity. So, nasa EPIRA na po yun. Kaya lahat ng mga gastos ay basta just and reasonable costs
ng mga distribution utilities ay pwede nilang i-recover doon sa kanilang mga consumers. Okay, naintindihan niyo po ba yung mga pinag-uusapan natin? Ito po, itong other charges na yan, ano po yan, attorney? Okay. Ang dami ng charges, meron pa rin charges Okay. sa dulo. Hindi pa pala natapos doon sa mga ang charges na yan. Meron Ay. pa palang other Ay. charges. Oh. Kung kami pong tinatanong, no, pag sinabi po kasing other charges, no, ito po dapat, yung senior citizens hanggang lifeline. Ito po yung tinatawag talaga namin technically na other charges. Ano po Pero ito? dahil naisaad na ho ninyo, Na-indicate na dyan. pwede po na panggagalingan po niyan dalawa. Isa po yung kung kunwari meron kaming mga decision na kailangan kolektahin sa mga consumers. Pagkaroon po ng mga tinatawag namin na adjustments, yung mga over and under recoveries. Kasi ito pong sinisingil sa generation, system loss, transmission, na-adjust po yan eh. Kaya po nagbabago-bago buwan-buwan. So ito, ano po ito? Parang standby, ano? Pwede Fund? pwede po. Hindi po standby fund yan. Hindi pa gagastusin, meron na agad ito pondo. po Ano? ay yung mga adjustments. Pag sinabi po namin na, teka, konti lang yung nakolekta dati na ito naman dapat, kaya positive po yan. Mhm. Ayan. Yun po yung isa. Pwede din po na ito ay yung bill deposit adjustment. Every year po kasi, kada taon ay ina-adjust po yung bill deposit natin. Depende po kung ano yung average monthly consumption ninyo doon sa previous year. So, kung yung dating post ninyo na bill deposit ay less than 10%. Pag nagkaroon po ng increase ng 10% yon, kailangan pong bayaran yung adjustment. Oh. So, ngayon, ang sabi po namin, huwag mo namang singilin yan, Meralco, ng minsanan lang. I-stagger mo naman. So, kailan ito matatapos? Pag po nabayaran nyo na yung bill deposit adjustment, ito lang kuro-kuro ko lang itong other charges. Kasi hindi ko po nakikita dun sa likod ng bill. Wala akong bill. So, Nandun po yung breakdown. Makikita po ninyo dapat ito doon sa likuran ng bill para at least alam po ninyo kung saan ba yung kasi talagang pinagaan. malinaw kung ano pa yung other charges na yan di ba, attorney? Tama Para hindi yung nagtatanong yung mga customer ng Meralco, kasi siyempre alam niyo naman yung buhay ngayon. So, parang malinaw ba kung saan talaga pupunta yung mga binabayaran mo? Anyway, attorney, nag-order po yung ERC ng refund sa excess distribution sa mga consumer na nagkakahalaga ng 14.17 billion pesos. Yan. Kailan po ito mararamdaman ng mga customer? Ang pagkakatanda ko po, mga May po siguro na This bill. this Ito na po, year. yes. Mag-a-appear ba yun sa bill namin? Makikita Magiging ano po yun, Ano, dahil i-deduct? refund, i-deduct po yun. So, dapat ilagay din ng malinaw. Makikita, yun po yung ibang other charges. Kaya nga po sabi ko kanina, pwede pong plus or minus yan. Positive Ito kung ba to? Ano ba to? kukolekta. Plus ito? Plus po yan. O plus. Di Kaya dagdag singil talaga. dagdag. Sa susunod, pag nakita po nyo yung magiging negative. Gusto ko negative. po yan. Gusto ko negative po ang yan. makita. I'm sure ganun din ang gusto ng mga medyo, alam niyo na, mga Opo. nag-ano sa buhay. Para sa mga manonood po natin, attorney, ano ho yung gusto niyong ibigay na ano sa kanila para ho medyo humupa yung damdamin at alam niyo naman, medyo takat-takat naging trending itong Meralco bill na yan. Alam po ninyo, matagal na po itong mga babayarin na ito. Kung makikita po ninyo yung mga lumang bill ninyo, tingnan po ninyo, nandun na po yan sa mga bill po natin. Yun pong system loss, 1995 pa po yan. Yung senior citizen, 2010 pa po yan. Yung government taxes, yung VAT, 2006, 2007 pa po yan. Yun pong lifeline, 2001, nung pong nagkaroon ng EPIRA, nandyan na po yan. Yung FIT-ALL, 2010 pa po yan. Ito pong JAOL, ito lang po yung bago. Yung dalawa na to. Ito lang pong JAOL. Ito yung JAOL bago siya, allowance. oo. Ito lang yung bago. So ano po, bakit po nagkaroon ng ganun reaction? May, siguro po baka nagkaroon po ng reaction dahil po yung pagkakapresenta doon sa bill mismo. Kasi yun pong nakikita sa likod, di po ba merong harap at saka yung likod So ng bill. nagkakaroon ng ano? So, yung pag sinasummarize po for purposes of transparency, baka doon po ngayon nagugulat yung mga kababayan natin, teka muna, meron pala akong binabayaran ganito. Pero hindi nila
naisip na matagal na pala itong babayarin nga. Ngayon lang ipinapakita ng Meralco. Pero nasabihan nyo na, Meralco. Nasabihan Anyway, ko. maraming salamat, Attorney Maria Corazon Hines, Director po ng Legal Service ng ERC. Ayan. Maraming salamat Salamat po. po, Attorney. Thank you po. Wait! Huwag mo munang i-close! Mag-subscribe ka muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. At syempre, i-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you!